Okay lang naman na baguhin yung konstitusyon, lalo na yung economic provision nga na binabanggit diyan. Kasi generally, ang sinasabi ng consti ay 60-40 ang sharing. 60% na Filipino citizens at 40% foreigner. Yan ang mga posibleng hatian kung sakaling may magninegosyo sa ating bansa. So yun ang totoo rin naman na medyo sumasagka yun sa foreign investors kahit papaano. Pero number one talagang sumasagka dyan, siyempre, yung yung peace and order situation ng Pilipinas, lalo na dyan sa mga bahagi ng Mindanao. Di ba, meron yung travel ban or travel advisory ang Canada sa kanilang mga citizens at halos buong Mindanao na ang kanilang sinasabing huwag pupuntahan ang kanilang mga kababayan, ng mga Canadians. So yun talaga ang isang factor. Pero makakatulong din naman niya kung medyo babaguhin ng ating economic provision na pwede ngang maglaan ng negosyo dito ang isang foreigner or foreign investors tulad niya mga kotse, pwede silang magnegosyo dito sana para kasi napatunayan natin na mukhang hindi naman porsigido ang ating government na magsagawa ng ating sariling real. Yan, yung tunay na industrial revolution sa Pilipinas ay mukhang wala pa nga kasi so para nakikita lang natin dito yung mga malls. Wala tayong sariling gawaan ng kotse o sariling gawaan ng engine. Wala tayo noon considering na napakatagal natin. Napakaraming mayaman sa Pilipinas pero walang mag-invest doon. So marahil nga kung babaguhin natin yung isang bahagi ng consti ay pwede ngang payagan sila pero dapat may restrictions. At siyempre dapat ang restrictions niyan ay pabor din sa Pilipino, sa mga Pilipino. Yun lang naman. Siguro maaari maging kondisyon na sisiguraduhin na mayroong pakinabang talaga diyan ang mga mamamayang Pilipino. Kaya nga lang, ang danger dito sa pagpapalit nga ng consti or pag-amendment diyan kahit diyan sa economic provision. Kaya nga nang sinasabi ng ibang mga legal minds ay may danger kasi na pag pinayagang binuksan itong consti amendment ay maaaring pumasok talaga itong mga maraming pagbabago na papaboran lang yung mga naghaharing uri, mga politiko. Lalo na yan, di ba si Robin Padilla bukal na gusto niyang dagdagan ang mga bilang na senador. Gusto niyang maging ilan ba? Daan yata, no? Daan na yata, gusto niyang maging senador. Tapos gusto rin niyang dagdagan ang terms ng mga ito at pati terms ng presidente. Alam naman natin ang legal advisor ni Robin Padilla, di ba si Panelo na diehard Duterte yan. So, kapag pinayagan natin itong amendment ng consti, lalo na yung sinusulong na People's Initiative, talagang yun ang danger, mahirap iwasan yun. Kasi tiwalaan, tayo mga Pilipino, tayo ba ay nagtitiwala sa mga nakaupo ngayon? Yan ang mahigpit na tanong dyan. Kung tayo nakasisiguro talaga na katiwa-tiwala ang mga tao na ito, wala sanang problema kaya lang talagang mahirap pagtiwalaan ang mga tao ito kasi may kanya-kanyang personal interest. So, yun lang naman ang ating nakikita dyan. Sa industrialization, maganda talaga yan kasi mukhang wala na talagang pag-asa na tayo maggawa ng, yun na lang isang halimbawa maggawa tayo ng isang ng sarili nating cellphone halimbawa. Pati nga printer, parang wala tayo Printer ng computer o ng desktop, parang wala tayong sarili, puro made in China tayo. Sariling cellphone, sariling kotse, hindi lang yung body pati engine. Ang gagaling ng mga engineer natin. Kayang-kaya sana yan kung talagang susuportahan ng gobyerno in partnership with the billionaires of the country. Tulad ng mga Bilyar, mga Ayala na yan, o mga Rason. Yan, dami-dami yan. Mga Subel. At sa mga, sino po ba ito nga yan? Mga may-ari ng SM na yan, at kung sino-sino pa, kaya lang mukhang malabo nga kasi ngayon 2024 na mukhang wala namang pupuntahan talaga industrialization natin kundi yung paggawa lang ng sa mga pabrika ng mga damit, kung ano-ano, mga raw materials. Ang kailangan natin ay sa tingin ko, gayahin natin itong South Korea, produkto ng kotse. Kia, Hyundai, meron sila, may Sangyong. So, kung yan ay magagawa natin, maganda sana, kaya lang wala nga. So, dapat payagan nga ang mga investors. Yun nga lang ang danger. Pag binuksan natin ang consti, ay mahirap pagtiwalaan itong mga tao na ito na bubutinting sa ating consti.